Sobrang mahal na mahal ka namin, Diday. Kaya pangakong susuportahan at ibibigay namin ang lahat para sa'yo. At alam naming hindi magiging madali, pero pangakong kakayanin at pagsisikapan namin ang lahat para sa'yo. Nung oras na to, alam ko yung pakiramdam ni Diday. Alam kong sobrang saya niya talaga. Natandaan ko na napagkwentuhan namin to noon ni Diday. Sabi niya sana daw isang araw ay maranasan niya na makapagsuot ng pang Girl Scout. Last year kasi hindi niya to naranasan nung grade 5 pa siya. Hindi niya sinabi sa akin na merong ganito sa school. Sabi niya kasi nahihiya daw siya. Pero dahil nga active na ako sa school nila Diday ngayon at meron ng GC ang mga magulang, nalaman ko na meron silang isang araw para sa mga Girl Scout at Boy Scout. Sabi ng teacher, okay lang naman daw kung walang uniform na pang Girl Scout si Diday. Basta makabili lang daw nung panyo na sinasabit sa leeg. At talagang humindi nga si Diday dahil sabi niya wag na daw bumili. Dahil last year niya na nga ito sa elementary. Sayang naman daw dahil hindi na daw niya magagamit for the next year. Pero nung nalaman ni Daday, hindi talaga siya pumayag. Talagang sinabi niya sa akin kahapon na sunduin namin si Diday at isama nga namin sa pagbili ng pang Girl Scout niya. At ang nakakatuwa ay talagang kinumpleto ni Dada. Simula ulo hanggang sa paa na susuotin ni Diday. Alam kong talagang nanghihinayang si Diday sa mga bili-bili na ganito. Pero alam ko din na sobrang saya niya. Dahil isa na naman sa pangarap niya yung natupad. At isa ito sa pinangako namin ni Dada sa sarili namin. Na lahat ng kaya namin at lahat ng pangangailangan ni Diday ay talagang pagtatrabahuan at pagsisikapan namin ni Dada. Para lang maibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan at makita silang masaya. At masasabi ng iba na ito ay luho na. Pero kasi magkakaiba tayo ng pagpapakita ng pagmamahal. Hindi man namin masabi araw-araw na kung gaano namin sila kamahal. Pero pagdating sa mga pangangailangan nila, gusto namin ay masuportahan at maiprovide namin ng lahat. Dahil yun ang pagpapakita namin ng tunay na pagmamahal para sa kanila. At nang minsan ngang tinanong ako ni Diday kung makakapag-aral pa ba daw siya ng grade 7. Dahil sabi niya meron na daw kaming babayaran nun. At nagsabi siya sa akin na kung pwede na din daw siyang magtrabaho para makatulong sa akin sa lahat ng gastusin. Lalo na at nag-aaral na nga sila ni Baste. Kaya pagkatapos namin mag-usap ni Diday, talagang inopen up ko yun kay Dada. At habang kinikwento ko yung kay Dada, hindi ko napigilang maluha. Kasi tandang-tanda ko nung unang gabi ng pagtira sa amin nila Diday, konti lang yung kinain niya. Tapos nung tinanong ko siya kung bakit nahihiya siya at bakit konti lang yung kinakain niya, nahihiya daw talaga siyang kumain or ayaw niya talagang maging pabigat sa amin. Dahil baka daw kapag lumaki na yung gastos namin at mahirapan kami, baka daw biglang magsawa ako at isoli ko siya. Kaya sobrang habag na habag talaga ako kay Diday nung araw na yun. Iniisip niya na kapag kumain siya ng marami ay magiging pabigat siya sa amin. Na iniisip niya na baka umayaw ako sa obligasyon na ipinangako ko sa kanya. Or baka talagang mahirapan kami kaya talagang magtitipid siya. At alam ko na yun ang pinag-aalala ni Diday. Na baka isang araw ay magbago ang isip namin. Kapalit na dalamhati